Nahaharap din sila sa pag-convene as impeachment court doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Anong nakikita ninyo para magiging epekto po nito? Well, alam mo, Miss Weng, napakahirap niyan kasi right now 11-11 sila. So they really need each other to work things out as an impeachment court. Unless we will see Senator De La Rosa physically appearing. Kasi hindi naman natuloy. Hindi naman natuloy yung amendment of the rules. So kung nadating si Senator De La Rosa, that will be 12-11. Then the majority, very thin majority can open. So napakahalaga yon kasi maaantala yan. Ang hindi maaantala yung blue ribbon kasi naibas yung notice of hearing. Under the rules ng Senado, kailangan may 1 day before the actual hearing. They came up with the invitation yesterday, so that's like practically 3 days before June 4. And ang sense ko, yun ang chess move ng majority. Alsin nyo ako, itutuloy namin itong blue ribbon kahit anong mangyari. So, kung hindi magkakaroon ng session mamaya at bukas, all eyes will be on the blue ribbon. Ngayon, kung magkakaroon ng another arrest, na ang nababalitaan ko, there'll be another, medyo dahan-dahan sila kasi nasa precipice na tayo kumbaga sa bundok nandun na tayo sa tip. Pag nag-arrest pa sila uli, baka tipping point yun. Ayaw nating magkagulo dahil ang ekonomiya natin talagang sasadsad. An inflation of 7.8. Ang sabi nung iba, informally, we're already at 10%. Oo nga daw. Napakahirap para sa ordinaryong Pilipino yung mangyayari yon. So, yung pag-arrest, kasi may mga balita na ilan yung i-arrest dyan, no? Sana hindi ma-effect yun. We learn a lesson from what happened to Senator Estrada. Mahirap yun kasi baka taong bayan na lumabas.